Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2231. Sa sandaling ito, marami sa mga tao sa paligid niya ang unti-unting nakawala mula sa kanilang bilangguan ng pag-iisip. Marami sa kanila ang tila natigilan at nasa masamang kondisyon nang makalabas sila sa ilusyon. Tutal, ginamit ng Divine Void Illusion ang mga kahinaan ng puso ng tao at ipinakita sa kanila ang mga bagay na hindi nila kailanman gugustuhing harapin. Natakot at nagpasalamat ang mga disipulo nang makatakas sila sa ilusyon. Diyos ko, anong klaseng ilusyonaryong kasanayan yan? Sa sobrang dominante niya nakala ko totoo ang lahat. Muntik na akong matalo. Oo. Pangalawang senior brother, gising ka rin ba? Mas mabilis ka kaysa sa ibang magkakapatid na angkan. Kung paanong may mga nanalo, mayroon ding mga natalo sa laban. Marami sa kanila ang nabigo at samuka ng dugo dahil mahina ang kanilang mental na lakas. Ang mga taong ito ay natural na natatakpan ng kulay kahel na pulang ilaw at hindi na makagalaw dahil nabigo sila sa hamon. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nagtagumpay, at ang rate ng tagumpay ay umabot sa 70%. Ang porsyentong ito ng mga tao ay nagtagumpay sa hamon, at ang Divine Void Warrior sa harap nila ay nawala. Di nagtagal, may nakapansin na may isang tao sa pangalawang hamon na nakaharap sa pangalawang Divine Void Warrior. Sino yan? Nako, nandito na siya sa pangalawang hamon. Sa sandaling ito, nagawa ni Griffin na makatakas sa ilusyon, habang hingal na hingal habang unti-unting nagiging malinaw ang kanyang paningin. Agad siyang tumingin sa paligid at natuwa sa kanyang sarili nang makitang mayroon pa ring ilang mga tao na hindi nakatakas sa ilusyon. Gayunpaman, ang mga ingay ng diskusyon sa paligid niya ay nagpatigil sa kanya bago pa siya nagkaroon ng sapat na oras para masiyahan sa kanyang tagumpay. Si Jack yan mula sa Dul Sovereign Pavilion, di ba? Hindi ba't nasa intermediate stage na siya ng innate level? Bakit ang lakas niya? Gaano ba siya kay determinado? Alam mo ba na ang ilusyon na kinaroroonan natin ngayon ay isa ring uri ng kasanayan sa pakikipaglaban? Ang isang determinadong pag-iisip ay makakatulong sa atin na makalaya mula sa ilusyon, ngunit nangangailangan ito ng suporta ng ating husay sa pakikipaglaban. Kailangan nating gumamit ng isang malakas na kasanayan sa pakikipaglaban upang maputol ang mga hindi wastong pag-iisip. Hindi ito makakamit lamang ng isang determinadong pag-iisip. Tama ka, talagang minamaliit natin siya. Nang mapakinggan ni Griffin ang mga komentong ito, agad siyang tumangala at nakita ang tuwid na figure ni Jack habang nakaharap sa pangalawang Divine Void Warrior, hindi gumagalaw. Paano nangyari ito? Parang nakalunok lang ng tae si Griffin. Sa sandaling ito, ang mga taong nakapasa sa unang hamon ay unti-unting umaakyat sa Dallas List, at wala ni isa sa kanila ang gustong maiwan. Gayunpaman, mas mabilis pa rin si Jack kaysa sa lahat ng naroon. Tiningnan ni Nelson si Jack nang may hindi makilalang ekspresyon sa kanyang mga mata. Gumon ang kanyang loob, naiinggit, at nagseselos ng sabay. Tiningnan din niya si Jack, nakakagaling lang sa isang matandang disipulo. Bagamat ipinakita rin ni Jack ang kanyang pambihirang lakas sa lugar ng pagtitipon para sa roll call at tinalo si Oliver, na nasa ika-8 posisyon sa mga formal na disipulo, baliwala ito sa mga napiling disipulo dahil isa lamang siyang informal na disipulo. Tutal, si Jack ay nasa intermediate stage pa lamang ng innate level. Gayunpaman, mukhang minamaliit niya si Jack. Maaaring hindi man lang ginamit ni Jack ang lahat ng kanyang lakas noong nakipaglaban siya kay Oliver. Dumating ang lalaking nakamaskara sa 18 metrong distansya na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Isang hibla ng lilang liwanag na lumitaw sa harap ng pangalawang Divine Void Warrior. Ang lumitaw din sa harap niya. Siya ang pangalawang taong nakarating sa 18 metrong distansya, ngunit mas parang insulto ito sa kanya. Maaaring hindi siya ganoon kasama kung ibang tao ang nasa unahan niya. Gayunpaman, si Jack iyon, ang binata na hindi niya napatay at 2 beses na nakatakas mula sa kanyang mga kamay. Paano siya mananatiling kalmado kung nalampasan siya ni Jack na may husay sa pakikipaglaban na nasa intermediate stage ng innate level? Kabanata 2232. Bamantong hininga ng malalim ang lalaking nakamaskara habang pinaninangkitin niya ng tingin si Jack. Maaaring napakatindi ng titig nito kaya't kahit medyo malayo na si Jack, lumingon ito sa direksyon niya. Sa kabila ng maskarang nakatikip sa mukha niya, nalaman pa rin ni Jack kung anong ekspresyon ang nasa ilalim ng maskara sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga mata nito. Pagsuri ba iyon? Pagseselos? Marahil ay sama ng loob? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Jack.
Ano ang saysay kung ganito ang nararamdaman ng lalaking nakamaskara? Ang pagkatalo ay isang pagkatalo. Ang malamig na ngisi ni Jack ay pumukaw ng galit ng lalaking nakamaskara. Tuwang-tuwa ka ba sa iyong sarili? Sa tingin mo ba ay nalampasan mo na ako? Mas mabilis ka kaysa sa akin na maiuugnay ko lamang sa iyong matatag na paninindigan. Kung talagang mas malakas ka kaysa sa akin, bakit ka laging umaatres tuwing nag-aaway tayo noon? Malinaw at malakas ang boses ng lalaking nakamaskara kahit na malayo ang pagitan nila ni Jack. Tumaas ang kilay ni Jack, hindi nagalit sa sinabi niya. Alam ko ang pagkakaiba ng ating mga kasanayan, pero huwag mong kalimutan na ang iyong cultivation ay palaging mas mataas kaysa sa akin sa isang buong realm. Kung pareho lang tayong nasa parehong antas, ikaw ang tatakbo. Mabilis na namula ang mukha ng lalaking nakamaskara. Hindi na nagabalang makipaglaro si Jack sa lalaking nakamaskara at lumingon. Unti-unting lumipas ang mga minuto at segundo habang tahimik na hinihintay ni Jack ang pangalawang laban. Kapag nakarating na ang lahat ng nakapasa sa 18 metrong distansya, formal nang magsisimula ang ikalawang yugto. Ang bawat isa sa mga Divine Warrior na naroon ay naglalabas ng matingkad na lila at lilang liwanag, at lahat sila ay nagkatinginan ng may seryosong ekspresyon. Mag-click. Binunot nilang lahat ang kanilang mga espada, at ang mga espada ay naglabas ng lilang liwanag. Ang mga lilang ron ay nakaukit sa mga espada, puno ng mahiwagang kapangyarihan. Ang pagbunot ng mga espada ay sumisimbolo sa pagsisimula ng labanan. Nakakagulat na wala ni isa sa kanila ang kumilos upang umatake, tila naghihintay sa pag-atake ng mga humahamon. Tiningnan ni Jack ang mga Divine Warrior sa harap nila nang walang balak na gumalaw. Ang mga mandirigmang nasa 18 metrong distansya ay kapareho ng mga nakasalamuhan nila sa unang punto, ngunit ang mga sandatang hawak ng mga mandirigmang ito ay iba, pati na rin ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Ang mga mandirigma sa nakaraang hamon ay pawang nasa unang yugto ng likas na kaharian, habang ang mga nakaharap sa kanila sa sandaling iyon ay nasa gitnang yugto na. Gayunpaman, tila kaka-rating pa lamang nila sa gitnang yugto at tila walang matibay na pundasyon. Kung titingnan ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mga mandirigma, pareho pa rin ito ng dati. Ang kanilang mga titig na puno ng paghamak ay nagniningning sa kay-abangan, hindi siya itinuturing na isang banta. Sa unang pagkakataon na nakita ni Jack ang mga tinging iyon, minumura ni Jack sa kanyang isipan. Hindi naman sila mas malakas kaysa sa kanya, kaya bakit nila siya tinitingnan ng ganoon? Siyempre, sa wakas ay naunawaan na rin ni Jack ang dahilan. Ang mga mapagtimpi na mandirigmang iyon ay maaaring talagang magagaling na mga Panginoon sa Divine Void World na may mga kakayahang higit na nakahihigit sa lahat ng naruroon. Malamang na nililimitahan nila ang kanilang mga kapangyarihan para sa kapakanan ng Divine Void Slope, kaya naman tinitingnan nila ang lahat ng naruroon na parang mga langgam. Hindi na ako maghihintay pa. Tingnan natin kung anong klaseng mga panlilin lang ang nasa isip mo ngayon. Naiinip na sigaw ng isang disipulo mula sa Thousand Leaves Pavilion. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang 1 metrong haba na espada at sinugod ang mga Divine Warrior na nasa harap niya. Isang pulang dugong liwanag ang sumilay mula sa espada habang sumisigaw siya ng malakas, dugo. Isang madugong aura ang bumalot sa kanyang katawan habang ang espada sa kanyang kamay ay tila hinugot mula sa impyerno. Naglalaman ito ng alon ng hangering pumatay at pagkauhaw sa dugo habang tinatamaan niya ang Divine Warrior na nasa harap niya. Nasa gitnang yugto ka lang ng innate realm. Ipakita mo sa akin kung anong kaya mo. Sigaw ng lalaki habang umaatake. Kabanata 2233. Halos lahat ng atensyon ay nakatuon sa lalaking iyon. Ang banal na mandirigmang nakatayo sa harap niya ay nagsimulang gumalaw nang gamitin ng disipulo ang kasanayang iyon. Ang lilang talon sa kamay ng mandirigma ay naglabas ng matingkad na liwanag habang diretsyong tinanggap ng mandirigma ang blood wave, at sumugod. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang kalansing ang narinig habang ang lilang aura na nasa banal na mandirigma ay nagliwanag ng napakasigla kaya't napapikit ang lahat. Ang banal na mandirigma ay nakalubog sa lilang liwanag. Naglaho ang lilang liwanag sa sumunod na segundo, ngunit isang nakakagulat na eksena ang sumalubong sa lahat. Ang Divine Warrior ay nahati sa dalawang magkaparehong Divine Warrior. Pareho nilang hawak ang kanilang mga lilang espada at hinarap ang atake ng disipulo mula sa Thousand Leaves Pavilion. Isa na namang ilusyonaryong sining. Isa na namang multo ito ngayon. Gulat na bulalas ng ilang disipulo. Ganito rin ang naisip ng disipulo mula sa Thousand Leaves Pavilion. Kumunat ang noo ng disipulo at tinitigan ang Divine Warrior na nahati sa dalawa bago malamig na sumanghal, hindi mo ako maloloko. Ang kanyang 1 metrong haba na espada ay nag-iba ng direksyon, tumama pa kanan sa Divine Warrior sa kaliwa.
Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa buong lugar, at ang lilang liwanag ay tumama sa madugong aura, na naglabas ng isang masakit at matalim na tunog ng pagkalabog. Ang lilang liwanag ay napakaliwanag, ngunit hindi pa rin ito napigilan ang agos ng dugo ng matagal. Sa ilalim ng malakas na ingay, nilamon ng blood aura ang lilang liwanag, at ang espada ay tumama patungo sa Divine Warrior. Magaling! Nagawa niyang makita agad ang butas nito. Naghiyawan ang mga nanood para sa disipulo mula sa Thousand Lives Pavilion. Kapag nahaharap sa mga ilusyonaryong pamamaraan, ang paghahanap sa tunay na katawan ang susi sa tagumpay. Hanggat nahahanap ng isang tao ang gumagamit ng mga pamamaraan, ang atake ay masasalungat at ang kalaban ay wala ng saysay. Ang dahilan kung bakit niya mabilis na natuklasan ang totoong katawan ay dahil sa kanyang kamangha-manghang paningin, at agad niyang nakita ang malalaking pagbabago ng enerhiya sa mga katawan. Ang nasa kaliwa ay may dobleng enerhiya kaysa sa nasa kanan. Tumawa ng malakas ang disipulo ng Thousand Lives Pavilion. Panalo siya, hindi naman siya nahirapan sa ikalawang yugto. Kahit sa sarili niyang sekta, isa lang siyang taong kayang magpasikat kahit kaunti sa mga inner disciples. Pagdating sa lahat ng master sa secret place for resources, hindi siya kahanga-hanga. Pakiramdam niya ay siya ang naging sentro ng atensyon ng araw na iyon. Sa kabila ng katotohanan ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, nagawa pa rin niyang talunin ang kanyang kalaban sa isang suntok. Kung ang katotohanan ay kumalat sa kanyang sekta, makukuha niya ang atensyon ng mga matatanda, at ang kanyang paglago ay uunahin. Habang iniisip iyon, natawa siya habang pinapakalat ang tunay na enerhiya sa buong katawan niya at sinasaksak ang kanyang kalaban. Sa sandaling iyon, ang banal na mandirigma ay hindi pa nakakabawi ng kanyang lakas at wala ng paraan para lumaban. Maririnig ang tunog ng talam na tumatago sa laman habang ang banal na mandirigma ay tinusok mismo sa puso, at bigla niyang nawala ang lahat ng kanyang kakayahang lumaban. Tuwang-tuwa ang disipulo ng The Thousand Lives Pavilion. Nanalo siya, kakatuwa nga, ganito lang kadali. Hindi siya gumamit ng masyadong lakas. Napakahirap ng unang yugto, kaya naisip niya na ang ikalawang yugto ay magiging napakahirap. Hindi niya inaasahan na magiging ganito lang ito kadali. Naghanda na rin ang mga tao para sa pag-atake nang mapansin nilang madali lang pala ang hamon. Kung ganoon lang kadali, ang pagtapang agad ay parang ang perpektong bagay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang nalilitong boses ni Nelson ay umabot sa kanilang mga tainga, bakit hindi pa rin nawawala ang ilusyon. Nakakunot ang kanyang mga kilay. Sa sandaling iyon, napansin ng karamihan ang isang bagay na mali. Batay sa mga normal na sitwasyon, pagkatapos harapin ang totoong katawan, ang mga ilusyon ay susunod at maglalaho. Ang mga ilusyon ay inilaan para lituhin ang mga kalaban at hindi kailanman nagtataglay ng anumang kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, tila hindi ito ang kaso noong sandaling iyon. Ang tunay na katawan sa kaliwa ay nawalan na ng kakayahang lumaban, ngunit ang katawan sa kanan ay aktibo pa rin gaya ng dati. Tila hindi ito naapektuhan, lalo na't mukhang malapit na itong mawala. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2234. Bago pa man matapos ang kalituhan ng mga disipulo, napansin ng karamihan na ang Divine Warrior na natusok ay biglang naging mga batik ng lilang liwanag, at mabilis na nasipsip ng Divine Warrior sa kanan. Napabuntong hininga ang lahat dahil sa pangyayari. Hindi ang bangkay na nabutas kanina ang tunay na bangkay. Iisa na lamang ang natitirang Divine Warrior sa harap ng disipulo ng Thousand Lives Pavilion. Nanlaki ang mga mata ng disipulo habang nakatitig sa Divine Warrior nang hindi makapaniwala. Noon niya napagtanto na mali ang hula niya, ngunit huli na ang lahat. Ang espada ng banal na mandirigma ay nasa harap na ng disipulo. May narinig ang lahat na parang tinutusok. Dahil hindi niya kayang protektahan ang sarili, ang disipulo mula sa Thousand Lives Pavilion ay nagtamo ng matinding sugat mula sa espada ng banal na mandirigma. Ito ay isang malalim na sugat na umaabot mula sa kaliwang balikat hanggang sa kanang baywang. Ang disipulo ng Thousand Lives Pavilion ay dumura ng dugo at agad na bumagsak sa lupa. Ang pinsalang natamo niya mula sa hiwa na iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas na natitira para lumaban. Nadungisan ng dugo ang kanyang damit at ang mga disipulo mula sa Thousand Lives Pavilion na mas palakaibigan sa kanya ay sumigaw ng malakas, "Hughes! Ayos ka lang ba?" Sa sandaling iyon, wala nang lakas si Hughes para tumugon man lang sa mga sigaw ng kanyang mga kapwa disipulo. Matapos gawin ng Divine Warrior ang lahat ng iyon, bumalik siya sa kanyang orihinal na posisyon. Isang lilang liwanag ang lumabas sa kanyang katawan at tinakpan ang disipulong iyon mula sa Thousand Lives Pavilion.
Ang pagiging napapaligiran ng lilang liwanag na iyon ay nangangahulugan na siya ay natalo na, wala ng pag-asang makaabante. Marami ang nanginig habang pinapanood ang pangyayari, hindi inaasahan na ang mga pangyayari ay mabilis na mababaligtad. Akala nila ay sigurado na ang tagumpay ng disipulo, ngunit walang sino man ang umaasa na ang katawang kanyang tinusok ay hindi ang tunay na katawan ng banal na mandirigma. Ang mga naruroon, na ang mga kasanayan ay kapantay ng taong nabigo, ay kitang-kitang nag-alala. Nakita ng lahat ang nangyari, kasing liwanag ng araw. Kung pag-iisipan ng mabuti, wala silang gaanong kalamangan kung makakaharap nila ang mga banal na mandirigma. Gayunpaman, may ilan na nagsabi, masyadong mainitin ang ulo ng lalaking iyon, sumugod lang siya bago pa man may magawa ang iba. Gusto niya na siya lang ang mapunta sa spotlight. Ang dahilan kung bakit siya natalo ng husto ay dahil hindi niya alam kung anong mga kasanayan ang mayroon ng kalaban. Ngayong alam na natin, balewala lang ang galaw na yan. Hanggat nahanap natin ang tunay niyang katawan, hindi tayo haantong sa ganoon. Tama ka, kung natusok lang ng lalaking iyon kanina ang Divine Warrior sa kanan, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Paano niya sa tingin nahulaan kung aling katawan ang tunay sa dalawang Divine Warrior kanina? Simple lang yan. Siyempre, sa pamamagitan ng pagbabago-bago ng enerhiya. Iyan ang pinakasimpleng paraan para malaman. Gayunpaman, ang paggamit ng ganitong karaniwang pamamaraan laban sa mga Divine Warrior ay hindi gagana. Ang kailangan lang nating gawin ay gawin ang kabaligtaran. Kung siya ang halimbawa natin, hindi tayo magiging katulad niya. Nakatayo lang si Jack sa gilid, tahimik na nakikinig sa lahat. Sa kanilang mga palitan ng salita, naging mapayapa ang kapaligiran. Sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman na parang may nakatitig sa kanya, hindi lang ng isang tao. Lumingon si Jack at mukhang medyo walang magawa. Napansin niya ang lalaking nakamaskara na nakatitig sa kanya ng may mapang-akit na ekspresyon at naninangkit na mga mata. Alam na alam ni Jack ang ibig sabihin ng ekspresyon ng lalaking iyon. Gustong ipakita ng lalaking nakamaskara ang kanyang kakayahan para makabawi sa kanyang pagkatalo kay Jack. Gayunpaman, hindi lang ang lalaking nakamaskara ang naapektuhan, dahil maging sina Griffin at Theo ay nakatingin sa kanya ng may parehong ekspresyon. Nagtagumpay siya laban sa lahat at siya ang unang nakarating sa 18 metrong puntong saklaw. Ang iba sa kanila ay tiyak na hindi handang umamin ng pagkatalo ng madali. Malamang iisipin nila na dapat sana ay nakuha nila ang resultang iyon, at si Jack ay pinalad lamang sa halip na magkaroon ng mga kapani-pani walang kasanayan. Nalungkot sila dahil tila hindi karapat-dapat si Jack sa posisyon. Kabanata 2235. Isa itong napakalaking pagkakataon para patunayan ng mga disipulo kung gaano sila kalakas kaysa kay Jack. Sa kabilang banda, si Jack ay hindi man lang nabagabag sa kanilang maliliit na iniisip, tumalikod at hindi sila pinansin. Gayunpaman, napagkamalan ni Griffin na pagpapakita ito ng kaba ni Jack, kaya malamig na napangisi si Griffin. Hindi ka siguro naniniwala na ang mga resultang nakuha mo kanina ay nangangahulugan na ang iyong mga kasanayan ay nangingibabaw sa lahat ng nandito, hindi ba? Kumunat ang kilay ni Jack, ayaw talagang makipag-ugnayan sa walang kwentang langaw na ito. Sa kabilang banda, kung hindi siya sisigot, iisipin ng iba na talagang natatakot siya, at hindi man lang maglalakas loob na sumagot. Medyo naiinis siyang lumingon. Hindi ko kailanman ginustong mangibabaw sa kahit sino. Pwede bang sumilip ka na lang sa bibig mo? Kung gusto mo talagang patunayan ang kakayahan mo, lumapit ka sa akin. Bakit ka nagsasayang ng napakaraming oras sa mga kalokohan? Namula sa galit ang mukha ni Griffin habang itinuturo niya si Jack. Sige, ipapatikim ko sa iyo kung gaano kalaki ang agwat sa ating mga kasanayan. Pagkasabi niya noon, isang kalabog ang narinig sa paligid nila. Isang disipulo mula sa Muddled Origin Clan ang binugbog at dumura ng dugo sa sahig. Ang disipulo ang pangalawang taong gumawa ng aksyon. Matapos silang bigyan ng halimbawa ng unang disipulo, hindi niya napigilan ang sarili na maging pangalawang paksa ng pagsusulit. Sa pagkakataong ito, ginawa niya ang kabaligtaran ng ginawa ng disipulo ng Thousand Leaves Pavilion at inatake ang katawan gamit ang mas mahinang pagbabago-bago ng enerhiya. Sayang, mali pala ang napili niya. Matapos puksain ng mas mahinang Divine Warrior sa kanan, nangyari rin ang parehong bagay gaya ng dati. Ang Divine Warrior sa kanan ay naging mga batik ng lilang liwanag at hinigop ng Warrior sa kaliwa. Matapos masipsip ang lilang liwanag, ang lakas ng mandirigma ay tumaas ng husto, at ang kanyang bilis ay tumaas din ng ilang beses. Nagdulot siya ng matinding pinsala sa disipulo mula sa Muddled Origin Clan sa isang suntok lamang. Ang pinsala ay halos kapareho ng naidulot sa taong iyon noon. Ikinagulat iyon ng lahat ng naruroon. Maging si Griffin, na kanina pa nagyayabang, ay kumunat ang noo, hindi alam ang sasabihin.
Ang pag-atake sa Divine Warrior gamit ang mas malakas na energy fluctuations ay maling pagpipilian, ngunit ang pag-atake sa isa na may mas mahinang energy fluctuations ay mali rin. Kung gayon, random ba ang pagkakatukoy sa tunay na katawan ng banal na mandirigma? Lahat ng naroon ay agad na natigilan ng sandaling iyon. Gayunpaman, kahit na nabigla na, mayroon pa ring mga gustong sumugod at lumaban. Ang ilan ay likas na naiinip, at nauwi sa isa-isang pag-atake. Napakunot ang noo ng lahat dahil sa mga resulta. Kahit sinong katawan ang inatake, tila hindi ito ang tunay na katawan ng Divine Warrior. Parang parehong multo ang dalawang Divine Warrior. Siyempre, may mga taong tumalo sa mga Divine Warrior sa huli. Tutal, marami namang mahuhusay na individual na naroon. Habang nakatingin ang lalaking nakamaskara sa mga umaatake, isang malamig na sanggit ng paghamak ang pinakawalan niya. Lumingon ang lalaking nakamaskara at hinarap ang banal na mandirigma sa harap niya. Mula sa singsing na pangkalawakan sa kanyang kaliwang kamay, lumitaw ang isang machete. Tumaas ang kilay ni Jack. Kaya, gumamit ng itak ang lalaking nakamaskara. Sa isang hakbang pasulong, inihampas niya ang itak sa kanyang kamay sa banal na mandirigma. Napakabilis ng kanyang pag-atake kaya't nag-iwan siya ng isang imahe pagkatapos ng kanyang nakita. Binunot din ng Divine Warrior ang kanyang espada nang magsimulang umatake ang lalaking nakamaskara. Tulad ng ibang mga Divine Warrior noon, pagkatapos ng isang lilang liwanag, lumitaw ang dalawang clone. Ang mga katawan sa kaliwa at kanan ay nagsimulang umatake sa lalaking nakamaskara. Umangat ang mga labi ng lalaking nakamaskara, nagpapakita ng isang mapanghamak na ngiti. Malamig na kuminang ang itak sa kanyang kamay habang hinihiwa nito ang lalamunan ng banal na mandirigma. Habang nagbabanggaan ang mga sandata, ang lilang espada sa espada ng banal na mandirigma ay lumipad. Pagkalipas ng isang segundo, nahiwa ang leeg ng kaliwang banal na mandirigma. Ang banal na mandirigma sa kaliwa ay biglang naging mga batik ng lilang liwanag, ngunit hindi binigyan ng lalaking nakamaskara ang banal na mandirigma ng pagkakataong tipunin ang liwanag. Gumawa siya ng 180 degree na pag-ikot sa hangin. Binuka niya ang kanyang kanang kamay at inihagis ang itak. Ang itak ay inihagis ng may di kapanipaniwalang lakas ng bigla nitong hiwain ang ulo ng banal na mandirigma sa harap ng nanlalaking tingin ng lahat. Kabanata 2236. Ang mga galaw ng lalaking nakamaskara ay pawang napakakinas. Maging ang pagkakasukbit ng kanyang espada ay nagawa ng walang kamali-mali. Ang kanyang sunod-sunod na mga galaw ay halos magmukhang isang mahusay na obra maestra. Kumalabog. Ibinalik ang itak sa lagayan nito. Hindi niya ibinalik ang kanyang sandata sa space ring at sa halip ay marahan niya itong hinawakan sa kanyang palad. Diyos ko, nakakamangha naman. Parang tambak ng putik ang Divine Warrior sa harap niya. Pakiramdam ko ay wala sa parehong antas ang Divine Warrior na nakalaban ko ngayon kumpara sa kanya. Marami sa kanila ang hindi napigil ang bamulong ng mahina. Maraming tao ang nagsimulang mag-usap-usap. Ang pangunahing paksa ay ang pag-atake ng lalaking nakamaskara na tila napakadali nito. Kung ikukumpara sa iba sa kanila na ginamit ang kanilang buong lakas, ito ay isang kamanghamanghang pagkakaiba. Nag-iwan ito sa ilan sa kanila ng isang malalim na pakiramdam ng pagsamba at paghanga. Kilala ko siya, isa siyang disipulo ng Corpse Pavilion. Lahat ng iba pang mga disipulo roon ay tinatrato siya ng may respeto. Talagang mataas ang posisyon niya sa loob ng Corpse Pavilion kaya ganoon din ang trato sa kanya ng ibang mga disipulo. Dapat ay napakahusay din ng kanyang talento. Nakakaramdam ako ng galit kapag ikinukumpara ko lang ang sarili ko sa kanya. Masyadong malakas ang lalaking ito. Pakiramdam ko ang lahat ng kayamanan sa Divine Void Slope ay mapupunta sa kanya. Kahit alam ng ibang mga disipulo mula sa Corpse Pavilion na ang kanilang kapwa-disipulo ay may pambihirang talento, ang masaksihan ito mismo ay nagdulot pa rin sa kanila ng hindi mapigil ang pananabik. Lahat ng mga disipulo mula sa Corpse Pavilion ay nagsimulang maghiyawan ng malakas, kayo ang aming kampyon. Tiyak na makukuha ninyo ang mga kayamanan. Ang kompetisyong ito ay halos ginawa para sa ating senior, kayong iba ay hindi man lang kayang makipagkompetensya sa kanya. Ang matatalas na salitang iyon ay natural na nagdulot ng matinding galit sa ibang mga disipulo. Ngunit, sa harap ng mga disipulong iyon mula sa Corpse Pavilion, wala silang anumang kayang labanan. Matapos masaksihan ang kakayahan ng taong iyon, alam nilang wala silang kapantay. Bukod pa rito, ang Corpse Pavilion ay isang angkan ng mga nasa ika-4 na baitang na sumusunod sa mga demonyong pamamaraan. Pumapatay sila ng walang pagsasaalang-alang sa karangalan o moralidad. Ang mga disipulo mula sa Hilaga ay pawang nag-iingat sa Corpse Pavilion. Hindi pinansin ng lalaking nakamaskara ang papuri na ibinuhos sa kanya pati na rin ang hiyawan mula sa kanyang mga kapwa-disipulo.
Sa halip muling itinoon ang kanyang tingin kay Jack. Natural lang na nakita ni Jack ang lahat ng nangyari kanina. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon na parang naaayon sa kanyang inaasahan, hindi na kailangan pang magulat. Gumawa ng malaking ingay ang Corpse Pavilion, at halatang ayaw magpaiwan ng Thousand Leaves Pavilion. Ang pinuno ng mga disipulo mula sa Thousand Leaves, si Graham Elliot, ay nagpakawala ng mahinang sunggal bago inatake rin ang isang Divine Warrior. Hawak niya ang isang berdeng espada. Kumaway ang kanyang puting damit kahit walang hangin. Pumakbang siya kasabay ng bugzo ng hangin, ang kanyang espada ay nakatutok sa banal na mandirigma. Ang mandirigmang banal ay nahati sa dalawang katawan matapos ang isang nagliliwanag na liwanag mula sa kanyang espada gaya ng dati. Ang mandirigmang banal ay napakabilis at sumugod kay Graham na parang bala. Gayunpaman, ikinagulat ng lahat ng matuklasan na ang bilis ng Divine Warrior ay hindi pa rin kayang tapatan ni Graham. Ang tanging nakikita lang ng lahat ay isang figure na may dalang mahinang berdeng liwanag. Sa isang kisap mata, lumitaw si Graham sa harap mismo ng Divine Warrior, biglang bumangga ang lilang talam sa berdeng talam. Ang liwanag na inilalabas ng espada ni Graham ay biglang naghalo at naging sunod-sunod na alon ng mga berdeng dahon. Hindi ordinaryong mga dahon ang mga ito. Malinaw na naramdaman ni Jack ang isang sumasabog na kapangyarihan na namuo sa bawat dahon. Matapos magkumpol ang mga dahon, mabilis silang umikot sa berdeng talam. Napakabilis nito kaya't ang tanging nakita nila ay isang umiikot na berdeng ilaw. Nakita lamang ng lahat si Graham na iwinagayway ang kanyang espada, at ang mga dahon ay bumuo ng isang mabilis na vortex na biglang sumusugod patungo sa banal na mandirigma. Napakabilis ng lahat ng pangyayari na parang mas mabilis pa sa paghinga. Sa loob lamang ng isang iglap, ang banal na mandirigma sa kaliwa ay naging lilang enerhiya. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2237. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Graham pagkatapos ng pag-atake at kakaibang umikot sa ere. Ang mga daong umatake sa Divine Warrior sa kaliwa kanina ay hindi pa rin nawawala. Sa halip nagtipon-tipon sila sa paligid ng espada ni Graham gamit ang kanyang mga galaw. Kasing bilis pa rin ni Graham gaya ng dati, at nangyari ang lahat tulad ng nangyari sa lalaking nakamaskara kanina. Masyadong mabilis si Graham, at bago pa man magkaroon ng pagkakataon ang banal na mandirigma sa kanan na makuha ang kapangyarihan mula sa napatay na mandirigma sa kaliwa, muling umatake si Graham, na ikinamatay ng mandirigma sa isang suntok lamang. Malinis din ang pagkakagawin nito. Gayunpaman, kumpara sa kung gaano casual na pakikitungo ng lalaking nakamaskara sa Divine Warrior, tila mas malakas ang enerhiyang naubos ni Graham. Gayunpaman, alam ng lahat ng naroroon na hindi pa naipapakita ng dalawa ang kanilang tunay na lakas. Nakakatakot ang bahaging iyon. Ang makapasok sa Secret Place for Resources ay nangangahulugan na sila ay tiyak na nasa ibaba ng huling yugto ng innate level. Bukod kay Jack, lahat ng iba pang naroon ay nasa ganoong antas. Dapat sana ay medyo patas ang kompetisyon dahil pare-pareho ang antas ng lahat. Ang tanging kalamangan ng sino man ay ang talento. Madaling matatalo ng malalakas ang mahihina. Imposibleng talunin ang mga banal na mandirigma para sa mahihina, ngunit para sa malalakas, ang pagpatay sa mga banal na mandirigma ay isang casual na gawain lamang, walang dapat ipag-alala. Parang wala ka namang nararamdaman. Biglang sabi ni Brooke kay Jack. Nagulat si Jack. Noon niya lang napansin na ang nangungunang disipulo ng Dole Sovereign Pavilion, si Brooke, ay medyo malapit sa kanya. Iisa lang ang tao sa pagitan nila. Pinagmamasdan ni Brooke si Jack sa buong oras at pakiramdam niya ay masyadong kalmado si Jack kaya parang nagpapanggap lang siya. Pumadjejek ng mahina si Jack, bakit naman ako makakaramdam ng kahit ano? Kung malakas sila, malakas talaga sila. Napangiti si Brooke, ginugulat mo talaga ako. Hindi alam ni Jack kung paano sasagutin iyon, kaya't nanatiling tikom ang bibig niya. Wala siyang planong makipagkaibigan sa kahit sino. Tutal, para kay Jack, maliban sa kanyang pamilya, ang ibang relasyon ay hindi maaasahan. Kaya, ayaw niyang maging masyadong kaibigan kahit kanino. Panahon ko na para magningning. Malakas na deklarasyon ni Griffin. Parang nag-aalala siyang walang magbabantay sa kanya. Mahinang single ni Jack ngunit inaasahan niyang masaksihan ang kakayahan ni Griffin bilang isang piling disipulo. Sabik na sabik si Griffin na magpasikat sa harap ni Jack. Matapos makita ang mapang ipong tingin ni Jack, nanliit ang mga mata niya kay Jack ng may inis na ekspresyon. Hinaplos niya ang kanyang space ring, at isang buto na espesyal na pino ang lumitaw sa kanyang kamay. Ikinagulat ni Jack ang kanyang sandata dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita si Jack ng isang taong gumamit ng ganitong uri ng sandata.
Kasabay ng galit na ungol, tumalon siya pasulong sa banal na mandirigma na parang isang leopardo. Ang kanyang buto ay lumikha ng mga tunog ng pagkalabog sa kanyang kamay. Ha! Parang letigo ang butong tumama sa banal na mandirigma. Kasabay ng isang malakas na kalabog, nabasag ng buto ang lilang aura. Gayunpaman, hindi nito nagawang masaktan ang banal na mandirigma. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin, muling nagpakawala si Griffin ng isa pang atake. Nagawa nitong tumago sa katawan ng banal na mandirigma, ngunit hindi niya ito nagawang patayin. Kabanata 2238. Sa sandaling iyon, ang banal na mandirigma sa kanan ay sumugod din dala ang lilang talam. Dahil inatake mula sa kanan at kaliwa, biglang namutla ang mukha ni Griffin. Maraming disipulo ang napatay sa ataking iyon. Dahil hindi agad mapatay ang isa sa mga Divine Warrior, mabilis na susundan ng atake ang isa pa. Ang pag-atake mula sa magkabilang panig ay nangangahulugan na napakadaling masugitan. Gayunpaman, si Griffin ay isa pa ring piling disipulo. Mayroon siyang sariling kakayahan, kaya sumigaw siya, Misty Steps. Iniwasan niya ang atake ng Divine Warrior sa kanan na parang isa siyang hito, at hindi nag-atubiling atakihin ang mandirigma sa kaliwa. Sa pagkakataong ito, wala na siyang pinalampas na awa. Ang buto sa kanyang kamay ay naglabas ng maitim na pulang liwanag habang galit na sumigaw si Griffin, mamatay ka. Pagkatapos ay tinusok at sinaksak ng buto ang katawan ng banal na mandirigma. Matapos ang isang kalabog, ang banal na mandirigma ay naging mga batik ng lilang liwanag. Iyon ang pinakamatinding sandali, hindi niya maaaring hayaang masipsip ng Divine Warrior sa kanan ang mga lilang ilaw. Kung hindi, ang kapangyarihan ng Divine Warrior ay tataas ng malaki. Sa huli, mahaharap siya sa dobleng presyon na isang bagay na hindi niya maaaring hayaan. Putok-putok-putok. Patuloy na umatake si Griffin. Bawat alon ng kanyang mga buto ay malakas na tumama sa banal na mandirigma sa kanan. Ang katawan ng banal na mandirigma ay nagsisimulang magmukhang mas malinaw dahil sa mga pag-atake. Nang ang lilang liwanag mula sa kaliwa ay malapit ng sumanib sa banal na mandirigma sa kanan, hindi na makapit ang mandirigma at sumabog ng may malakas na kalabog. Matapos makita ang Divine Warrior sa kanan na naging mga lilang batik ng liwanag, hindi napigilan ni Griffin ang sarili na hinggilan ng malakas. Nanalo siya, gayunpaman, hindi ganoon kadali. Para sa mga hamong susunod, hindi inilabas ni Griffin ang lahat ng kanyang kapangyarihan, pinanatili ang kanyang tunay na enerhiya. Gayunpaman, ginamit niya ang humigit kumulang 80 hanggang 70% ng kanyang kapangyarihan upang masiguro ang tagumpay na ito. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Griffin. Sa pag-iisip tungkol doon, hindi niya maiwasang tumingin pa sa Divine Void Slope. Habang tumitingin pa itaas, ang Dalles Disc ay natatakpan ng manipis na patong ng hamog. Hindi masyadong matarik ang Dalles Disc, ngunit dahil sa 300 talampakan ang layo, nagbigay ito sa lahat ng impresyon na ito ay tumatagos sa mga ulap. Lumunok si Griffin ng laway ng may asim sa mukha. Akala niya noong una ay makakamit niya ang maraming gantimpala, maipagmamalaki niya sana ang kanyang mga kasanayan at makakabalik sa kanyang angkan ng nakataas ang ulo. Gayunpaman, tila kahit ang mga Divine Warrior sa ikalawang yugto ay napakahirap ng talunin. Habang iniisip ang mga hamong naghihintay sa kanya, hindi niya namamalayang kinagat niya ang kanyang mga labi, at isang tila ayaw na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, tila may naisip siya. Inangat niya ang kanyang ulo upang tingnan si Jack na nakatayo sa malayo. Ang tanging nakita niya ay si Jack na nakatingin sa harap ng may parehong kalmadong tingin na parang hindi interesado si Jack sa kanyang laban kanina. Dahil doon ay lalong nagalit si Griffin. Alam na alam talaga ng batang yun kung paano siya inisin. Walang pakialam si Jack sa ekspresyon na parang madaling kalabanan ang mga Divine Warrior. Hinihingal si Griffin habang dahan-dahang itinutuwid ang kanyang katawan. Nakatuon ang kanyang pansin kay Jack, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Sa sandaling iyon, sinisimulan na ng iba ang kanilang mga pag-atake sa mga banal na mandirigma. Ang mga nakapasa ay nagsimulang umakyat sa susunod na 30 talampakan ng layo. Maging si Theo ay natapos na ang kanyang labanan. Kabanata 2239. Si Brooke, na isang tao lang ang layo kay Jack, ay halos hindi natalo ang Divine Warrior sa harap ng siya, tinatapos ang laban. Halos, lahat ng nakakakilala kay Jack ay tumingin kay Jack nang may pagtataka. Bakit hindi kumikilos si Jack? Naghihintay ba siya ng tanghalian? Bahagyang sumanghel si Griffin, maaaring natatakot ka, Jack. O nag-aalala kang ipakita ang kahinaan mo sa harap namin. Kung ganoon nga, tumigil ka na sa pagpapanggap na kalmado ka lang. Nagkukunwari ka lang na madali mong matatalo ang banal na mandirigma sa harap mo.
Pinaikit ni Jack ang kanyang mga mata, hindi man lang nag-abalang ibaling ang kanyang ulo para tingnan si Griffin. Hindi na siya makapag-abalang tumugon sa lahat ng mga hamong ito. Gayunpaman, hindi siya kumilos dahil lamang sa pinapanood niya ang iba pang mga labanan pati na rin sa paghula sa kanyang isipan. Kumislap ang kanyang mga mata habang nakatingin sa banal na mandirigma na nasa harap niya. Dahil hindi siya umatake, inakala ng banal na mandirigma na hindi pa rin handa si Jack, kaya hindi rin gumalaw ang banal na mandirigma laban kay Jack. Sa totoo lang, ang mga kasanayan ng Divine Warrior ay nasa antas lamang ng isang taong kakapasok lang sa gitnang yugto ng innate level. Kung ikukumpara sa karamihan ng mga tao roon, hindi sila ganoon kalakas. Bukod pa rito, ang mga Divine Warrior ay gumagamit ng parehong mga kasanayan. Isa lamang itong teknik na nasa antas pula. Hindi ito magiging interesante sa mga angkan sa ikatlong baitang. Halos lahat ng naruroon ay mga piling tao sa loob ng kanilang mga angkan, kaya hindi dapat ganoon kahirap talunin ang mga Divine Warrior. Gayunpaman, 40% sa kanila ay natanggal na. Ang tanging paliwanag ay ang sinabi ng matandang boses na iyon noon. Sa loob ng Divine Void Slope, ang mga martial skill na gumagamit ng True Energy ay masusugpo. Dahil doon, bumantong hininga si Jack. Ano ba ang iniisip mo? Hindi ako makapaniwala na ganoon mo lang kamahal ang hitsura mo. Muling narinig ni Jack ang mapanglo na boses ng lalaking nakamaskara. Kumunat ang kilay ni Jack. Sinulyapan niya ang lalaking nakamaskara. Napansin niyang lahat ng mga taong may galit sa kanya ay hindi nagpatuloy sa pag-akyat ng bundok. Sandali silang tumigil, nakatingin sa kanya ng may pangungutya. Hinihintay nilang lahat na mapahiya si Jack. Paanong hindi alam ni Jack ang iniisip nila? Humagalpak siya ng maliit na tawa at nagsimulang magsilyo gamit ang kanyang mga kamay. Nagsimulang magtipon ng isang siksik na aura sa kanyang palad. Biglang nabuo ang 14 na soul swords. Hinati ni Jack ang mga espadang iyon sa dalawa, hinati ang mga ito sa kanan at kaliwang bahagi. Hinuhusgahan ng Divine Warrior kung gaano kahanda ang taong nasa harap niya sa pamamagitan ng mga pagbabago-bago ng enerhiya. Natural na gumamit ng matinding enerhiya ang mga soul sword ni Jack. Naririnig ni Jack ang isang espadang nakabunot sa lalaki yan. Hindi na niya kailangang tumingin para malaman na sa wakas ay umaatake na ang Divine Warrior sa harap niya. Matapos ang isang nagliliwanag na lilang-liwanag, ang banal na mandirigma gaya ng dati, ay nahati sa dalawa, at sumugod kay Jack. Hindi sumugod si Jack at itinaas ang kanyang mga soul sword sa ere. Habang sumusugod ang banal na mandirigma, sumulong siya, na bumuo ng 11 selyo gamit ang kanyang mga kamay. Nabuo ang mga selyo sa mga soul sword, at sa kanyang kanan at kaliwang kamay ay may tig-7 soul sword, na nagsasama-sama bilang 2 malalaking espada. Ang 2 espadang iyon ay naglalabas ng kulay abong enerhiya na parang isang maruming usok. Itinulak ni Jack palayo, pinilipit ng husto ang mga batas ng kalawakan, lumalayo sa kanyang kalaban. Umatras siya habang ginagamit ang kanyang soul sword, sinalubong ang atake ng Divine Warrior. Nakarinig lamang ang mga tao ng isang kaluskos nang magbanggaan ng 2 soul sword laban sa Divine Warrior. Nabasag ang lilang liwanag, at sa isang kisap mata, ang higanting soul sword ay tumagos ng malalim sa banal na mandirigma. Sa 2 pagklik, parehong naglaho ang mga banal na mandirigma sa hangin. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2240. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Hindi ito mas mabagal kaysa kina Graham at sa lalaking nakamaskara. Nanlaki ang mga mata ng mga nakakita sa labanan ni Jack. Masyadong mabilis na napatay ni Jack ang mga Divine Warrior. Mas malakas ito kaysa sa karaniwang disipulo. Ang kakayahang makipagkompetensya sa 2 pinakamalakas na tao ay naging dahilan upang mapalaki ang bibig ng ilan sa kanila sa gulat. Ang batang ito ang unang nakarating sa ikalawang yugto. Naaalala ko na siya ang may pinakamabilis na bilis. Siya ang unang nakatakas sa mga ilusyon. Hindi ako makapaniwala na ang kanyang mga kasanayan ay talagang tumutugma sa determinasyon sa kanyang puso. Hindi man lang iyon ang pinakamahalagang punto. Tingnan mo ang husay niya sa pakikipaglaban. Nasa gitna pa lang siya ng innate level. Mas malakas pa siya kaysa sa lahat ng late stage innate level disciples dito, at hindi lang ng kaunti. Sa lahat ng naroon, ang nakamaskarang disipulo mula sa Corpse Pavilion at si Graham, ang pinuno ng mga estudyante ng Thousand Lives Pavilion, ang tanging makakalaban niya. Tingnan mo ang suot ng lalaking ito, dapat ay galing siya sa Dul Sovereign Pavilion. Hindi ako makapaniwala na ang isang disipulo mula sa isang angkan sa ikatlong baitang ay magkakaroon ng ganito kagandang kasanayan. Parang nakalunok ng langaw si Griffin habang nakatitig kay Jack.
Bahagyang nakanganga ang kanyang bibig, ayaw maniwala sa kanyang nakita. Kung ikukumpara sa hirap na pinagdaanan niya para manalo, naging napaka-relax ni Jack. Isang hakbang paatras lang at isang atake na lang ang kailangan para matalo ni Jack ang banal na mandirigma na tiyak na hindi mahina sa kanyang paningin. Nasaksihan na niya ang laban ni Jack kay Oliver dati. Sa panahong iyon, tiyak na hindi ipinakita ni Jack ang ganitong antas ng kasanayan na nangangahulugang itinago niya ang kanyang mga kakayahan. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nadidismaya. Tumanggi siyang aminin na mas malakas si Jack kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang katotohanan ay malupit. Sa paghahambing ng kanilang dalawang labanan, naunawaan niya ang pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa nang hindi na kailangang sabihin sa kanya ng kahit sino. Bakit? Bakit ba ang lakas ng lalaking ito? Nasa gitnang yugto pa lang siya ng likas na antas. Tiningnan ni Nelson si Jack ng may interes at tuwa. Gusto niya talagang purihin si Jack pero pakiramdam niya ay masasabutahin niya si Jack kung magbubuka ito ng bibig sa sandaling iyon, kaya nanatiling tikom ang bibig ni Nelson. Ang lalaking nakamaskara ang taong naroon na may pinakamasamang hitsura. Gayunpaman, ang lalaking nakamaskara ay naiiba sa mga ordinaryong disipulo. Ang kanyang mga mata ay lubhang mabangis at agad niyang napapansin na ang laban ni Jack ay ibang-iba sa kanya. Ang tanging bagay na hindi matukoy ng lalaking nakamaskara ay ang eksaktong dahilan ng pagkakaibang iyon sa sandaling iyon. Tiyak na sinira nito ang mga plano ng lalaking nakamaskara na kutsain si Jack pagkatapos ng kanyang laban upang ilabas ang kanyang mga sama ng loob. Pagkatapos ay makakahanap siya ng pagkakataong harapin si Jack sa hinaharap at matutuklasan ang sikreto sa likod ng kung paano nakatakas si Jack sa Cliff of Sorrows, ngunit ngayon ay tila kailangan na niyang itigil ang kanyang plano. Hindi alintana ni Jack ang tingin sa kanya ng iba. Hindi man lang pinansin ni Jack ang papuri na pinapaulanan siya ni Brooke ng tubig at naglakad na lang patungo sa ikatlong baitang. Habang tinatahak niya ang daan patungo sa 70 talampakang lugar, hindi niya maiwasang lumingon upang tingnan kung saan siya umakyat. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya na hindi bababa sa kalahati sa kanila ang naiwan sa una at ikalawang yugto. Akala niya ay magsisimula pa lamang ang mga eliminasyon sa ikatlong yugto. Ngunit, mahigit kalahati sa kanila ay natanggal na bago pa man ang ikatlong yugto. Kitang-kita kung gaano kahirap ang mga hamon. Nang makarating ang lahat sa lugar, formal nang nagsimula ang ikatlong hamon. Sa pagkakataong ito, nakaharap din nila ang mga Divine Warrior. Gayunpaman, ang mga Divine Warrior sa harap nila ay nasa gitnang yugto na ng innate level. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na sumugod. Tutal, mula sa dalawang nakaraang karanasan, nakita nila na kung sino man ang unang gagawa ng hakbang ay magdurusa sa kasawian. Walang magdurusa sa kasawian. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin ng ikatlong banal na mandirigma. Habang lumilipad ang imahinasyon ng lahat, bigla nilang narinig ang pagtunog ng mga kampana sa kanilang mga tainga. Ang tunog ng mga kampana ay tila direktang tumutusok sa kanilang mga kaluluwa, patuloy na sinasalakay ang kanilang mga puso. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.